Ah, vous êtes là. C'est moi, c'est Lou, votre avocat en droit de l'immigration. Vous allez bien? Oh guys, nag-gets nyo ba yun? Parang biglang napa-French tayo dito Para dun sa mga hindi nakakaintindi, yes, that was French. Bakit ba natin pinag-uusapan yung French today? Bakit ba, anong kinalaman ng French sa immigration? At ang totoo niyan, matagal na naman kasing may prioritization ng Government of Canada for Francophone immigration. Pero ngayon lang natin nakita yung intensification ng pagpa-prioritize sa mga French speakers to come to Canada as permanent residents. So, kung nabasa na po ninyo yung mga programa, napanood ninyo yung video namin tungkol sa Express Entry, mabuti. Dahil nabanggit natin na meron tayong tinatawag na category-based laws. Kasama na po dito yung mga iba't ibang occupations like healthcare workers. Pero bukod dyan, kung kayo po ay may acceptable level of francophoneness or yung level of French ninyo ay mataas, 7 out of 10, kung curious kayo, pwede kayong maimbita under this particular stream. And gaya ng healthcare, bakit ba ito importante? Kasi nga, yung cut-off score for Express Entry, mas mababa kapag kayo ay Francophone or French speaker. So, isipin nyo na lang po na kung ang cut-off scores for Canadian Experience Class generally ay nasa mga 500s, ito pong French, nakikita natin, nasa mid-400s pababa. So, napakalaking advantage for permanent residents. At sa kabilang banda naman, kung kayo'y nauubusan na ng inyong work permit at walang employer na willing to support on a labor market impact assessment, na ibang usapan pa po. Ito pong French skill po as a language, as a second or third language, napakalaking bagay. Dahil meron po tayong tinatawag na Francophone Mobility Program. Na ito pong programa na ito ay pinapayagan ng mga employer na magbigay ng job offer without the need for the LMIA na napakalaking proseso, napakagastos from the perspective of the employer. At kung meron kayong level 5 out of 10 ng inyong French, ito po ay isang magandang paraan para ma-extend po ang inyong work permit kung kayo po ay nasa Canada na regardless of skill level. So kung high skilled po kayo, medium or low, okay lang po. Pasok po ang Francophone Mobility Program. At kung kailangan ninyo ng additional runway para mapatagal pa yung stay ninyo sa Canada habang tinatrabaho ninyo ang inyong PR, ito po ay isang magandang paraan. At kapag nai-advance po ninyo yung French ninyo from 5 to 7, konting kembot na lang. 'Di ba? Malaki yung chance ninyo for permanent residence. Okay guys, let's get real. Realistic ba talaga na makuha natin yung French in just a matter of a year or two? Kasi halimbawa, may mga nagtatanong sa akin, Lou, nagduduolingo naman ako, okay ba to? Effective ba to para makuha ko yung sufficient level of French? Well, ang totoo niyan, kailangan talaga ng structured and intensive study for picking up this language. So, syempre, challenging siya sa mga tao na nagtatrabaho ng full-time or nag-aaral ng full-time or even both. So, actually, hindi siya madali. Yun ang totoo. Pero, yung payoff, napakalaki. Dahil nga, pagdating pa lang sa Express Entry, yung cut-off score mas mababa talaga. So from that perspective alone, tumataas talaga ang inyong chances for permanent residence. So magbigay tayo ng mga example. Yung isang client namin, ginawa niya, nagtatrabaho siya full-time. Naka-postgrad work permit na siya. Ginawa niya private one-on-one classes before siya pumasok. Isang oras, ang oras at kalahati. So in other words, nakakalimang oras siya in a week na may direct instruction, one-on-one. Tapos nagsa-self-study siya. Siyempre kasama na rin dyan yung Duolingo. Pero hindi lang yon. In other words, kailangan talaga may structure ito. In a matter of 12 months, nag-test siya. Taas ng scores niya. Kinulang lang dun sa isang factor. Nagulat kami kasi hindi namin in-expect na ganun kataas kagad ang score. Siyempre, pinaghirapan niya yun. Yun din naman ang sinabi niya sa amin na, hindi naman to uniform, hindi naman to cookie cutter na pare-pareho yung magiging result kapag ganito karaming time. Siyempre, depende rin yan sa determination ninyo. Isa pang example, may isa pa kaming client na nagsimula lang May of 2025. Nagulat kami, wala siyang sinasabi. Nag-test na pala siya noong December. Taas ng scores niya. Talagang I was blown away. Napakaganda ng scores. Ganun ulit, sumabit lang dun sa isang factor. Pero wala pang isang taon, guys. So, ilang buwan ba yun? 7 buwan. From May to December. Sipin nyo yun. Na-i-advance niya.
Tapos sasabihin, ang dami naman ginagawa niyan. Totoo. Madaming ginagawa niya sa pag-aaral. Pero at the same time, nagtatrabaho din itong mga to. So, sumo total, posible ba? Oo. Ang tanong, gaano kayo ka-dedicated? Gaano kayo ka-determined? So, isa pang advantage or bentahe ng pagkakaroon ng French as a language in Canada is in some sectors. Halimbawa, sa healthcare. Ulit-ulit natin magiging example to. Ay meron kadalasan, lalo na kung nagtatrabaho kayo sa public sector, bonus sa inyong salary. Halimbawa, may kakilala ko na nagtatrabaho sa isang public institution na nakuha niya yung kanyang French language test, automatic na itinaas yung kanyang salary base. Dahil may mandate kasi ang mga public institutions in Canada, in most provinces anyway, that if you speak French, the other official language of Canada, malaking value kayo as a person working in that institution. Dahil Canada has two official languages, English and French, and it is a matter of right for a lot of people to be served in English or in French. So in other words, ina-encourage ng mga sistema ng Canada, including immigration, na kayo ay francophone or you speak French. So, may bonus ba labas sa immigration? Of course, meron. Canada is officially bilingual, speaks French. And guys, wag natin kakalimutan na ang French is one of the most important languages in the world. Una sa Europe pa lang, ilang bansa na nagsasalita ng Pranses. So, may advantage kayo dahil kapag bumisita kayo, pag natakamit na ninyo yung inyong Canadian passport, may facilitation, di ba? Mas madadalian kayo sa pag-iikot sa Paris, halimbawa, di ba? At kung pupunta din naman kayo sa mundo ng pakikikalakal, sa trade, halimbawa, Africa, a big chunk of it anyway, speaks French. So from a business opportunities and broadening of your horizons, picking up French is such a big deal. In some, sa totoo lang, mas madaming advantages. Kalaban nyo lang time and dedication. Siyempre, may sweat equity yan. Kung ako ang tatanungin ninyo, obviously my opinion, is it worth it? Absolument, as they would say in French. Absolutely. From an immigration standpoint pa nga lang, napakalaking advantage na niya. So, paano pa kapag tinignan natin sa mga iba't ibang aspects like salary bonuses, di ba? If you found this video fun and if you found this video useful, please like, share, subscribe to the channel. My name is Lou, your immigration lawyer. I will see you at the next one. À la prochaine. Au revoir.